Hi minasan, konnichiwa, otsukaresama desu. O hisashiburi desu ne. So sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng tamini at yoni. So unahin na muna natin ang tamini at kung paano ito ginagamit in a Japanese sentence. Ang tamini po ay katumbas sa Ingles ng for, in order to, for the benefit of, because of, or as a result of. At ang pattern naman nito ay verb plus tamini, noun plus no tamini, i-adjective plus tamini, at na adjective plus tamini. So ngayon ay magbibigay po tayo ng halimbawa kung paano gamitin ang tamini in a Japanese sentence. So kunin na muna natin ang because of. So jiko no tamini baso ga okoretemashita. So dahil sa aksidente ay na-delayed ang bus. So magbibigay naman tayo ng iba pang halimbawa ng paggamit ng tamini in Japanese sentence. So Nihongo ga wakaranai shito no tamini eigo de hanashite kudasai. So para sa mga hindi nakakaintindi ng Nihongo, magsalita po kayo gamit ang wikang Ingles or gamitin mo po ang wikang Ingles sa pagsasalita. So ngayon ay talakayin naman natin ang yoni at kung paano ito gagamitin in a Japanese sentence. Ang yoni po ay ginagamit upang makamit ang layunin o target ng sinasabi ng speaker at upang magbigay ng payo or pag-iingat at panalangin or to wish something on their birthdays. Okay? So mga pattern naman ito ay verb plus yoni, pwede siyang naka-plain form at pwede rin nyo siyang gamitin in maski form or naka-polite ang form. Pwede rin ninyo siyang gamitan ng potential form ng verb plus yoni. So ngayon ay magbibigay naman tayo ng halimbawa kung paano gamitin ang yoni in Japanese sentence. So kunin na muna natin ang pagbibigay ng payo. So kazuyo hikana yoni atatakai fuko chanto kite kudasai. So upang maiwasan ang trangkaso or upang maiwasang lamigin ay ugaliing magsuot ng mga warm na damit. Ngayon ay magbibigay naman tayo ng iba pang halimbawa kung paano gamitin ang yoni in a Japanese sentence at kunin na muna natin ang pagbibigay ng pag-iingat. Konbeya ni Maki kumarana yoni teo irinay de kodasai. So upang hindi maipit at mahagit ng conveyor ay huwag niyo pong ilagay ang inyong kamay. So ngayon ay magbibigay naman tayo ng iba pang example kung paano gamitin ang yoni in a Japanese sentence. So kunin na muna natin ang pagbibigay ng birthday wishes sa mga nagsi-celebrate na kanilang birthday. So halimbawa po nito ay Subarashi ichinen ni narimasu yoni. So ganyan po. Yoni po ang ginagamit kapag gusto nyo magbigay ng wish sa mga nagsi-celebrate na kanilang birthday. So yun lamang po at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli! Bye! Ate na nagsulis mo yung bayad eh. Asa man? Uy, nagunit sa bata. Ilang mo nila. Bata nila. Pero inang ilang to. Ya, pares Maria.